Oh, ano? Ilalaglag mo na si Lisa. Oh, merong sasabihin pasabog kay Lisa. Oh, tingnan natin, ha? Oh, ito, antayin natin. Katunying. Wag mo akong i-copyright, ha, Katunying. Eh, ikaw, Mr. Copyright ka, Katunying, eh. Ang tanong, ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Oh, sigurado ka, i-quote ka namin. Kasi medyo madamot ka eh. Hindi, alam nyo to si Katunying, ito nagka-copyright to. Oh, lagi niya, doon sa kanyang YouTube mga video, sinasabi niya, ay, sino ano, this is copyrighted. Bawal mo i-play. Samantala, ang GMA News 5 pwede. Pwede ka magbigay ng komentaryo dito, hindi ka, copyright ka. Para kang ABS, bata ka ng ABS, no? But anyway, pares kayo ng karakas. Oh, but anyway, ito sinabi mo pwede ka tang i-quote. Wag ka mag-copyright wag ka swapang. Katunying, medyo paminsan-minsan. Pero okay na siya, okay na. Mukhang nagbago ang ihip ng hangin. Okay na. Suportahan na lang natin, kung ano man sinasabi nito si Katunying, Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Naku, eto na. Simula na ng laglagan. Simula na po, ayun na. Eto na po, inaantay natin. O marami pang susunod. Magsalita na kayo, wag bahagang buntot ninyo. Si Katunying. Tumindig na ang buntot. Nakaganon na. Dati nakaganon ang buntot niyan eh. Duwag to eh. Ngayon makatindig na. Kayo dyan. Kayo may mga alam na mga kakampi ni Marcos, itayo nyo na rin ang buntot niyo, huwag nakabahag na gano'n. Laglaga na, marami pang susunod. Meron akong balita. Magkakasunod-sunod na yan. Kakasunod na yan. Dito na maghihiwalay ang dikolores sa diputi. Dito na maghihiwalay ang maitim at maputi. Dito na maghihiwalay ang mabuti at demonyo. Diretso. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Sino? Kaya, Sino? kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, diniretso ka na, Marcos. Yari ka. Pero ito, Katunying, may sasabihin ako sa'yo. Pero mamaya. May alam kasi ako, Katunying. May alam ako. Mamaya. Atin-atin na lang, konti lang naman nanonood eh. Huwag niyo po kakalimutan, like niyo po itong video na to at subscribe. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat. Ngayon na. Maganda. Marcos, kilos ka na kasi nagagalit na ang taong bayan. Ubus na ang kaban. Ubus na ang ginto, ubus na ang pera ng Pilipinas, ninanakaw na. Kailan ka magsasalita? Huwag na bukas, ngayon na. Nagpupuntahan na nga sa Veterans Hospital para suportahan si BP Sara. Gising, Marcos, baka nasa alapaap ka na naman. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Tama. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan. Maganda hamon mo. Maganda hamon itong tao na ito. Maganda, sabi niya, dapat ka magsalita sa katiwalian ngayon. Kung hindi ka magsalita ngayon na, kinukonsinti mo. May hamon. Ako naman may hamon din sa'yo. Ito hamon ng taong bayan sa'yo. Kaibigan mo si Lisa. Meron kang alam about Lisa. Meron ka ring alam about Marcos. Ikaw nga lang ang naka-interview kay Lisa eh. Tama or tamang-tama? So may alam ka. May dapat kang sabihin. May dapat kang ibulgar. Meron kang, you owe it to the Filipino people na magsalita. Hindi pwedeng wala kang alam. Kung sinasabi mo na kung hindi nagsalita si Marcos ay kinukonsinti niya,
Itong mga tiwali sa gobyerno. Baka isipin ng taong bayan. Baka lang naman, isipin ng taong bayan. Kinukonsinti mo. Tataan mo, marami sa mga kasamahan mo bumaligtad na. At nagsasalita ngayon sa mga maling gawa ni Marcos at ni Lisa. Hindi pwede. Ang dami, may mga vlogger. May mga dating opisyal nagsasalita about Marcos. Hindi pwedeng hahamunin mo lang si Marcos na magsalita. Ikaw ay isa sa pinakamalapit na broadcaster kay Marcos. May alam ka, dapat ka ring magsalita. Sa aking opinion lang ha, paano nakakapagsalita yung ibang vloggers na may alam sila dyan? Ikaw pang malapit kay Marcos, wala kang alam. Kung bumaligtad ka, at kung sa tingin mo mali si Marcos, responsibilidad mong magsalita, hindi pwedeng hahamunin mo lang si Marcos. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. I agree with you. Garapal. Kailan ka magsasalita? Sige. Ayaw mo na. Hindi, ako panawagan ko lang naman. I mean, kung mali ako, pasensya na po, Katunying. Kung mali ako, pasensya na po sa mga manonood natin. Pero gusto ko lang tanungin nyo, kayo mga manonood, sa tingin ninyo, tama ba na dapat magsalita din si Katunying sa mga nalalaman niya about especially Lisa and Marcos sa mga illegal kung meron man na ginagawa? Katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Ibig sabihin, kinukonsinti niya. Kung wala siyang ginawa, hindi siya nagsalita, kinukonsinti niya. Pero may iba akong opinion. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Kita mo, sino nakakapag-message kay BBM? Hindi ako. Hindi ko i-mensahe yan. Nakaka-message siya. Ibig sabihin may alam. Close sila eh. Close kayo. Di ba? May alam ka. But anyway, antayin muna natin. Baka darating ang panahon, magsasalita na rin to. Good thing, at least, ngayon, gumaganda na ang tono nito si Katunying. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan. Kung gusto nyo i-quote na. Hindi, quote ka namin. Basta wag mo kami i-copyright. But anyway, ako sa akin lang ha. Sabi niya, kung hindi magsasalita si Marcos at wala siyang gagawin, kinukonsinti niya. Posible. Number 1. Tama ka. Posibleng tama ka, Katunying. Pero may number 2. Kung wala siyang gagawin or hindi lang kinukonsinti, posible rin na kasabwat siya. Kaya wala siyang ginagawa. Ako, in my opinion, hindi niya po kinukonsinti lang. Kakuntsaba siya dyan. Anong klase kang presidente na hindi mo kayang pigilan yung nangyayari sa ilalim mo? Yung katiwalayan sa ilalim mo, imposibleng wala kang lagay, wala ka ring napapala, wala ka ring nakukuha. In my opinion lang ha, kaya kasabwat siya dyan. Ngayon, kung mali naman ako na hindi siya talaga kasabwat dyan, lumayas ka na dyan. Wala kang silbi. Anong klase kang presidente? Nagkakalat sa ilalim mo, hindi mo alam, garapalan na. Wala ka pang magawa. Anong klase ka? Inutil ka. Wala kang silbi. Hindi ka marunong magpresidente. Tama si BP Sara. Ibig kami maaapektuhan sa kalokohan mong yan. Dahil nga sa pangarap ni Martin na gusto niya maging presidente. Dahil sa pangarap lang ni Martin ha. Pangarap ng iisang tao
Kahit si Amy sinasabi yan, kahit si BP Sara sinasabi yan. Nagugulo ang buong Pilipinas dahil sa pangarap ng pinsan mo na wala kang magawa. Kung hindi mo yan kinukonsinti at wala ka ring magawa, wala ka silbi, lumayas ka na. Pero ako, ulitin ko, in my opinion, hindi po wala siyang magawa. Kasabwat siya dyan. Kayo po, anong tingin ninyo? Tama si Katunying, kinukonsinte? Or kasabwat? Kayo po, sa mga manonood, pakilagay nyo dyan sa ilalim. Sa comment section. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Yan ang hamon. Yan ang hamon niya sa Pangulo. Pero dapat hamunin din ng taong bayan na magsalita siya.